Oh, yung kapatid po ni Jakatia, si Colonel Arganis Pawa. Colonel Pawa, magandang hapon po. Magandang gabi. Ay, magandang gabi po, sir. Oo, kami unang-una nagpaparating po ng pakikiramay sa inyo dito sa sinapit ni Jakatia. Opo. Okay po. Opo. Maraming salamat po. Colonel, kayo po yung nakausap niya kaninang umaga, Colonel? Opo. Mga around 5 o'clock in the morning po. Opo. Yun nga ang sinabi niya sa akin. Siya ang unang tumawag sa akin. Humingi nga siya ng paumanhin sa lahat ng kapatid niya. Oho. Sa nanay ko dahil siya ay magpaalam na. Nako. Sabi ko, anong klaseng paalam? Sabi ko, dahil ako sabi niya, bibitayin na po ako. Sabi niya, kuya, mga 8 o'clock in the morning dito sa Kuwait. Oho. So yun ang sinabi sa akin. At saka wag na pabayan yung anak niya. So nabigla ako. Yes. Sakang alam yata ninyo is talagang okay na siya. Baka mabigyan ng mapatawad, di ba, Colonel? Actually, yung nung ako sa Kuwait nung year 2016, Opo. binigyan siya ng may assurance na yung mismo ang bugada niya nagsabi. Pagbalik ko ng 2017, dala ko na rin kapatid ko. Naku. Yung pala kabaliktaran palang pangyayari. Oho. Yung impormasyon kanina, ewan ko kung narinig ho ninyo sa DFA, kahapon pareho sinabi ng mga prison officials, wala akong nagsabi sa inyo? Negative po. Mismo ang kapatid ko ang tumawag po. Opo. Siya doon ko na nalaman sa kapatid ko. Oho. Dahil yan ang masakit sa amin ng pamilya. Dahil mismo na nanggaling sa kapatid ko, dapat yung embahada dapat ng Kuwait ang tatawag sa akin. Yes. Sa amin ng pamilya. Opo. Kasi sila po ang nakalagay doon sa Kuwait, silang nakamonitor lahat ng mga case doon. Grabe. Oho. Bago po tumawag si Jakatia, kailan po kayo nagkaroon ng communication sa kanya or information tungkol sa estado po niya? Actually, kanina lang yung tumawag siya sa akin. Alos buwan-buwan naman tumatawag sa amin. So kanina lang medyo nabigla kami. Siya mismo ho ang tumatawag sa inyo buwan-buwan? Siya mismo ang tumawag. Noon namin nakuha yung information na siya ay bibitayin na po. Hindi, previous to that po, saan po kayo nakakakuha ang information? Sa kanya? Anong information po? Hindi, kunwari, kung ano nangyayari sa kaso niya, previous, bago sa tumawag, noong nakaraan po, tumatawag siya talaga buwan-buwan. Doon sa kanya. Sa kanya rin. Dahil yung embassy siguro, magsabi doon sa kanya doon, sa kulungan, yun, siya ang papasa. Dapat sana, ang magbigay ng information, dapat yung embassy. Yes. Pero siya sa amin. Hindi yung kapatid ko. Ang bira pala, anong nangyari? Yun na nga kung tinutukan naman nila yung kaso ng kapatid ko doon, Opo. hindi naman siguro naabot ng 11 years yung kapatid ko. Yung isa pa rin, yung kasama niya, yung taga South Cotabato, Oho. 2 taon lang nga doon sa kulungan, nakalabas, mismo yung anak ng employer niya na naipatay niya yung bata, 7 years old, nakalabas. Samantala yung kapatid ko, frame up lang, umabot ng 11 years. Yun, nabitay pa. Yun na nga. Alam nyo kanina, binabanggit din dun sa yun na nga, nung kinumpirma na lang, sundo nyo na lang na kumpirma sa balita. Una namin na-confirm. Opo. Una-una, dahil pagtatawag ng kapatid ko, una-unang tinawagan ko si Ma'am Susan Ople. Yes. Maraming salamat po kay Ma'am Ople dahil sa kanya, nalaman ng buong sambayang Pilipino. Opo. Ibig sabihin na, Colonel, kung hindi pa kayo nakinig dun sa press con kanina, hindi nyo rin malalaman po. Wala po. Walang nag-inform. Negative po. Nako. Medyo ano nga yung papaliwanag nila rito. Nakausap po niya yung dalawang anak niya kaninang umaga, Colonel? Ano yun po? Yung dalawang anak po niya, nakausap din po niya kaninang umaga? Nandito po. Nakausap nila ni Jakatia kanina? Ha? Nakausap po ba ni nung kapatid niyo? Nakausap niya po. Biro Bago nangyari po. Ayun. So, ang hiling niya na lamang po ninyo, hanggat maaari, yung scholarship dyan po sa dalawang bata, Colonel. Yung scholarship po ng mga bata, dapat sana dumabigyan ng full support ng government natin dahil wala nang tatay-nanay. Yes. Opo. Sige po. Kami lang, narinig namin, napakabigat nung kwento na yan. Opo sir, kahit sino naman siguro. Dahil yung mismong bibitayin, siya yung tumawag at nagpapaalam. Ang akala ninyo, okay na yun lahat dahil lang papauwi na nga yun po. Yun ang masakit sa amin. Opo. Colonel, matanong ko lang po, yung bang, kailan nyo po nalaman na binigyan ng sentensyang bitay kamatayan si Jakatia po? Anong taon po yun? Noong 2010, yung panahon pa ni GMA. 2010 pa lang na... Noong 2010, bibitayin na siya. Na ano yun, na-with yun.
na-wave. Oo. Kasi dahil nga na may hitter si dating presidente na mismo si Kabayan na nagdadala yung sulat papunta doon sa Kuwait. Email ng Kuwait. Tapos nung nagkakaroon naman kayo ng buwan-buwan o regular na update sa kanya. Siya mismo tumatawag. Galing pa sa kanya po. Doon pa galing sa kanya. Dapat sana yung embahada ng Kuwait ang magbibigay dapat ng sa akin. Wala. Yun nga eh. Po. Dapat ina-update ng gobyerno doon sa mga kaanak eh. Di ba? Kaya nga po. Ang nagsabi sa inyong makakauwi na siya rin po mismo. Mismo yung abogada niya, yung si Pausya Alsaba. Yun, nakakausap nyo rin bali po yung yung abogada. Nakakausap nyo rin po yung abogada. Yung abogada mismo yung nakapunta po ako ng 2016 doon sa Kuwait. Nagpunta po kayo doon nung isang taon. Kasama ko yung mga anak niya. Yun ang huli. Unang pagkikita nila ng anak nila. Ano pong paano yun talagang ang pakay nyo, puntahan ho siya nung Opo. Kasi nag-request si Jacatia. Gusto niya makita yung anak niya. Ano yun? Sarili nyong gastos po o may tumulong po sa inyo? Through our government, through DFA po. DFA ang tumulong sa inyo. Anyway, opo, sige po. Again, Colonel, kami ho'y nagpapahatid ng pakikiramay sa inyo. Hindi ho maganda yung balita, pero sabi nga, we have to move on. At sana naman yung bilin niyo rin sa mga bata, this time ay masunod po. Opo. Colonel, maraming salamat po sa pagtanggap sa aming tawag. Opo. Salamat po. Ayun, ang bigat.